Ang ibabaw ng karagatan sa pagitan ng Europa at ng kontinente ay kumikinang sa kulay madilim na pula, hindi makita ang kalangitan. Sa paglubog ng araw, iisipin mong ang dugo ng buong kontinente ay bumuhos na sa lugar na ito. Isang anino ang mabilis na dumaan na parang alon, mas tamang sabihin, siya ang lumilikha ng alon sa tahimik na ibabaw ng dagat. Hindi na kailangan ng matalas na mata para makilala na si Tian Guang iyon, gumagamit ng matuli na pagtakbo, dumadaan ng napakabilis. Sa kanyang mga mata, walang kahit isang bahid ng pag-aalinlangan o pag-aatubili. Tapos na ang trabaho sa Europa, diretso na siya para suportahan ang ibang mga larangan ng digmaan. Ang maliit na langgam ay hindi gumagawa ng ingay, pati na ang mga alagad sa ibabaw niya. Mukhang napakabangis ng itsura, ngunit ang kawan ng mga dragon ay lumilipad ng napakatahimik. Napansin kong ang pinuno ng kawan ay ang Thunder Dragon na may tipikal na madilim na itsura. Habang iwinawasiwas ang mga pakpak para subukang makasabay sa bilis ni Tian Guang, bumuka ito ng bibig at umungol, na parang nag-aanonsyo ng matagumpay na pagbabalik ng hukbong ito. Sa likuran niya ay dalawang kakaibang itsurang dragon, mga dragon din ng Europa ngunit hindi pa nakikita dati. Sila ba ay mga bagong pasuko sa kanyang pamumuno? Sa kapatagan, na napakalayo mula roon, kumikinang din ang mga kulay pula, kahel, at dilaw. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, ang mga mata ni Jiu Wei ay nakatitig sa kalaban, na naging dahilan para gamitin nito ang flame dance. Hindi ito ordinaryo. Ang lahat ng spirit power na itinago niya ay malayang nagwawala ngayon. Malinaw na napakaingat siya sa kalaban sa harapan. Si Yulang, nang makitang pinahahalagahan ng kalaban ang laban sa kanya ng ganito, ay hindi mapigil ang matuwa at umungol na parang nakangiti. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nagtatago ng lakas. Ang Wolf King sa malawak na kapatagan, paanong hahayaan niyang mapanaig siya ng isang mabahong fox? Lumaki na rin siya hanggang sa kasing laki ni Jiu Wei. Ang dalawang halimaw ay nagharap sa isa't isa ng may tipikal na paghahamunan. Mukhang isang naglalagablab na labanan ang magaganap. Habang hinihintay magsimula ang laban doon, sinabihan ko si Kuya Camera na pumunta rito at kunan si Kuya Niyumo. Ngunit mukhang huli na ng kaunti. Binubugbog na siya ng husto. Ang mga agos ng spirit power ni Zulang ay tumatagos ng malakas sa katawan ni Niyumo. Dahil sa sobrang bayolente ng eksena, i-edit ko na lang ng bahagya para protektahan ang mga inosenteng mata ninyo. Bigla, isang liwanag ang dumaan sa mismong mga daliri ni Niyumo na hawak ang palakol, pinatalsik ito palayo sa abot tanaw ng halimaw. Ang lava battle axe, na nag-aalab pa sa apoy at may pinatalis na dulo, ay direktang bumaon sa lupa at bato, kasabay ng mabigat na tunog. Ang palakol na bigay ng pinuno mula sa mga ugat ng puno ay tumalsik na ngayon sa isang tabi na parang basurang itinatapon. Tanging si Zulang na lang ang natira, nakatitig kay Niyumo na bumalik na sa anyong tao hayop, ang katawan ay puno ng mga sugat na umaagos ang pulang dugo. Ang larangan ng digmaan kung saan sila nagwasak ay hubad na, puno ng usok at apoy. Ang hangin sa paligid ay kasing init ng pugon. Naiinis na napagtanto ni Niyumo na habang palalim ang gabi, lalo siyang nanghihina. O mas tamang sabihin, ang lakas ng kalaban ay malinaw na tumataas. Dahil ba may kinalaman ito sa buwan kaya't ang bilis at lakas ay tumataas din? Ngunit si Zulang, Blood Wolf, ito, si Yulang, Moon Wolf, ang nasa kabilang panig. Na parang nahulaan ang iniisip ni Niyumo, bumuka ng malaki si Zulang at umungol ng mahaba. Tumatawa ng malakas, sinipsip ko ang lakas ng buwan. Ang anyo nito ay lalo pang nagiging kakaiba. Ang balahibo ay mas dumilim, ang mga kalamnan ay tumigas na parang bakal na pinainit, kasama ang uhaw sa dugo nitong anyo at ang spirit power na bumubulusok ng marahas, nakakatakot talaga. Wala siyang dapat ikatakot na ipaalam sa kalaban, tinalikuran ko na ang lahat ng depensa at nagtuon na lamang sa pag-atake. Kahit lakas o bilis man, parehong tataas ng husto. Alam niyang oras na para tapusin ang laban. Umungol si Zulang, mamatay ka na? Gustong-gusto niyang sa isang atake lang ay masunog si Niyumo hanggang maging abo. HMPH. Nakatama lang ng ilang beses, nagyayabang na. Hindi pinansin niya ang pangalawa ang mga walang kwentang salita ng kalaban.
Ipinakita niya ang mga ngipin bilang tugon. Bilis at lakas, isinakripisyo mo lahat para palakasin ang dalawang iyan? Ngunit para sa akin, ang mga iyan ay talagang walang kwenta, nanlaki ang mga mata niya sa pagiging seryoso, idiniin ang bawat salita para marinig ni Zulang. Ang bagay na pinaka-ipinagmamalaki mo, para sa akin, ay katawa-tawa. Ang bagay na tulad ng bilis, para sa akin, ang pinakawalang kwentang kakayahan. Nanlaki ang mga mata ni Zulang habang nakatingin kay Niyumo. Ang pagsasabi ng ganyan ay nangangahulugang magpapakawala siya ng isang skill para durugin ang bilis, hindi ba? Kung iyon ang iniisip niya, napakatalino niya. Agad na ginamit ni Niyumo ang isang napakalawak na sakop ng gravity, na nagpayanig ng marahas sa buong lugar sa loob ng ilang 10 metro sa paligid nilang dalawa. Si Zulang, na kanina'y lumulutang sa hangin at nagpapakita ng lakas, ay naramdaman ngayon ang bigat ng katawan, hindi makalaban. Sa isang iglap, ang 4 na paa ng lobo ay napilitang bumaba sa lupa. Mas tamang sabihin, sila'y mahigpit na naitali na parang may mga baging, hindi makatakbo, hindi magamit ang bilis na ipinagmamalaki ni Zulang para makaalis dito. Nagpipilit ang lobo na labanan ng skill ni Niyumo, ngunit ang mga bato at lupa sa paligid nito ay hindi kasing tibay. Sumunod sila sa puwersa ng gravity at bumagsak ng malakas sa lupa, tumama sa ulo, leeg, at buong katawan ni Zulang. Hindi nagtagal, napapalibutan na siya ng makapal na bato na parang nakakulong. Nag-alab sa galit ang mga mata ng pulang lobo. Bumukha ito ng bibig at nagmura, napakatinding sakop ng gravity. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong sitwasyon dati, kahit anong gawin niya, hindi niya maigalaw ang katawan. Ang lahat ng kanyang mga paa ay mabigat at hindi makontrol. Iyon ay simula pa lamang. Walang gumagamit ng napakalawak na gravity para pumatay ng kalaban. Ang lava battle axe ay bumalik na sa kamay ng may-ari nito. Hinigpitan ni Niyumo ang hawakan at idineklara, hanggang ngayon, wala akong intensyong makipaglaban sa iyo ng harapan. Ganito talaga ang kakayahan ko. Pagkasabi nito, itinaas ni Niyumo ang palakol, naghahandang ibaba ang isang tama na hindi malilimutan ni Zulang habang buhay. Ito ang sandaling pinakagusto niya. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay walang awang dudurugin ang bagay na pinaka-ipinagmamalaki ng kalaban. Dahil sa huli, gaano man kagaling ang mga ngipin, walang nilalang na hindi apektado ng gravity. Bumukha ang bibig ng gintong baka at umungol sa huling pagkakataon. Ang kanyang balahibo ay iwinagayway ng may lakas, na nagtulak sa kalaban na nasa bingit ng kamatayan tulad ni Zulang na mabilis na magdesisyon. Isinantabi niya ang yabang sa mukha kanina, natatarantang sumigaw, sandali. Handa akong pangunahan ang kawan ng mga lobo na sumali sa Mist Mountain. Ang pangungusap na ito ang magpapasya kung mabubuhay siya o mamamatay. Anong hiya pa sa puntong ito? Kailangan munang makaligtas sa kamatayang ito bago ang iba. Sandali ka dyan, hayop ka? Mamatay ka na. Ang hiwa ng lava battle axe ay kumislap hanggang sa masilaw ang mga mata. Isang tiyak na hiwa ang pumutol sa ulo ni Zulang, hindi man lang damaykit sa balat patunay na ang sinabi niya kanina ay hindi sapat para kumbinsihin si Niyumo. At sa totoo lang, ang gintong baka na ito ay hindi kailanman ang tipo na nag-aatubili kapag kailangang magdesisyon. Itinoon niya ang kanyang madilim na tingin sa lumalamig ng bangkay ni Zulang, sumagot na parang naririnig pa ng lobo, kahit wala ka, kaya pa rin naming kontrolin ang kawan ng mga lobo. Kung alam mong hindi sapat ang lakas mo, dapat noong una pa lang ay nag-isip ka ng sumuko. Ngayong inabot mo na si Niyumo sa puntong ito, sa kakahihingi ng pagsuko? Walang ganang himala. Biglang tumahimik ang ingay sa panig ng labanan ni Niyumo, na napansin ni Yulang. Tumingin siya sa malaking butas na lumubog ng 10 metro, nakita ang bangkay ng kasamahan, at sumigaw sa sakit, Zulang. Ang pagkawala ay naging matinding galit sa kaibuturan ng mga mata ng lobo. Umungol ito ng mabangis, ang buong katawan ay naglabas ng makapal na spirit power. Gagamitin ko ang buhay ninyo para ialay sa kanya. Ngunit nandito si Jiu Wei, sino ang magpapahintulot sa kanya? Walang takot siyang umungol pabalik, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong iyan. Sinabi at ginawa. Agad na nag-anyong isang dambuhalang fox na nag-aalab si Jiu Wei.
Ang ilang mga buntot nito ay umiikot sa hangin, puno ng pagbabanta. Ngayon, ang laki ni Jiuwei ay ganap ng dinaig si Yulang. Nang makita ng lobong ito ang kanyang ganap na anyo, natigilan ito ng ilang segundo. 5 ang buntot niya, hindi ba't 4 lang kanina? Ngunit wala siyang maraming oras para mag-atubili pa. Nag-alab sa galit ang mga mata, gusto niyang ibuhos ang lahat laban sa halimaw na ito. Kahit siyam pa ang buntot mo, kailangan kitang patayin dito. Pagkasabi nito, bamuka ng bibig si Yulang at pinakawalan ng haligi ng spirit power ng kanyang skill na tinatawag na blood-colored ray. Mayroon itong pulang gilid ng lumabas, ngunit sa loob ay puno ng matinding spirit power. Mula sa sandaling lumabas ito sa kanyang nguso, ang lupa at bato sa paligid ni Yulang, dati Zulang, ay nabungkal dahil sa sobrang lakas. Nagtipon ang mga ito sa dulo upang maging isang bola ng spirit power. Mabilis na sumugod patungo sa imahe ni Jiuwei na matatag na nakaharap sa unahan. Hindi siya tumakbo dahil kung anuman, spirit power ang hindi kailanman kinukulang sa kanya. Bamuka ng malaki ang bibig ng fox at nagbuga rin ng isang dambuhalang haligi ng spirit power bilang tugon, direktang bumangga sa blood-colored ray ni Yulang. Hindi niya inaasahan na ang haligi ng spirit power na iyon ay may kasama pang inflamed fire ni Jiuwei. Pagbangga pa lang nito sa kanyang skill, agad na napagtanto ng lobo ang agwat sa lakas. Ginamit niya ang lahat ng lakas para sumangga, dahil kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki sa takot habang ang kanyang liwanag ay mabilis na natatalo ng kalaban. Hindi nagtagal, ang blood-colored ray ay nalulo na, kaunti na lamang ang natira na tumalsik sa magkabilang panig na parang epekto na lang. Ang gumawa naman nito ay hindi makita kung nasaan sa gitna ng makapal na alikabok. Iwinagayway ni Jiuwei ang kanyang buntot, nakatayo sa gitna ng natitirang apoy, puno ng pag-asam. Mula sa lunti ang kapatagan ng damo, ginawa ni Jiuwei ang tahanan ng iba na sarili niyang larangan ng digmaan. Gayunpaman, bagamat ang naunang skill ay nagbigay ng malaking kalamangan, ang panganay na kapatid ay mukhang pagod. Ang kanyang paghinga ay mabigat na parang unti-unting nauubusan ng lakas. Hindi niya inaasahan na sa pinakamahalagang laban, mararamdaman niyang hindi siya makasabay. Ang pawis ay lalo pang dam-adami sa ulo ng fox. Mula pa nang magsimula ang laban, nararamdaman na ni Jiuwei na kakaiba ang kanyang spirit power. Bakit ang bilis niyang manghina ng ganito? Hindi kaya, malapit na akong mag-advance? Maraming halimaw ang umaasam na mag-advance para mapataas ang lakas, ngunit hindi ito makuha. Ang panganay na kapatid naman ay malapit nang mapunta sa estado ng pagtulog sa mismong kasagsagan ng labanan. Hindi pa alam kung ano ang gagawin, ang nakakatakot na mukha ni Yulang ay biglang sumulpot mula sa gitna ng apoy, sakto sa panahong nawala ng pag-iingat si Jiuwei dahil sa magulong daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Napansin ng lobong ito ang kakaibang kilos. Itinutok niya ang bibig na puno ng pangil sa kalaban. Mamatay ka na para sa akin. Huli na, hindi nakaiwas si Jiuwei. Nanlaki ang mga mata habang tinitingnan ang mga ngiping, bona, laging inaalagaan ng dentista ni Yulang. Sa pagkakataong ito, makakagat na siya. Paano makakatakas? Sakto noon, sumugod si Jiu Xian mula sa kung saan sa pagitan nilang dalawa, nagpakawala ng isang signature punch sa isang gilid ng mukha ni Yulang. Lumayo ka dyan. Natama ng isang dekalidad na suntok ang lobo, tumabingi ang mukha sa isang tabi at bumagsak ng malakas sa lupa. Nagbigay ito ng kaunting oras para magkamustahan ang magkapatid sa Mist Mountain. Lao Jiu, matandang Jiu. Kaliligtas lang niya sa bingit ng kamatayan. Bagamat ang mukha niya ay puno ng galos at mukhang malala ang sugat, ang larangan ng digmaan kung saan iniwan ni Jiu Xian ay mukhang kasing tindi rin. Walang ipinaliwanag ang panda. Biglang kumunat ang noo niya, lumingon at nagtanong, "Ate, anong nangyayari sa'yo? Kakaiba ang spirit power mo. Hindi may tatago sa isang dalubhasa sa pagbasag ng bato para mapataas ang spirit power." Sumagot si Jiuwei, "Mukhang malapit na akong mag-advance." Ang impormasyong ito ay nagpaseryoso kay Uncle Nine. Lumingon siya at sumigaw sa likuran, "Kung gayon, hindi maganda yan. Hayaan mong ilayo kita rito."
Ang tagal na nilang nag-uusap ngunit hindi pa rin bumabangon si Yulang. Sa halip, narinig ang isang nakabibinging tunog ng isang hindi kilalang kalahok na kasasali lang. Nagmumula ito sa kalangitan sa itaas. Tumingala sina Jiyo Wei at Jiyo Xian para tingnan ang pinanggagalingan ng tunog. Kaya pala pamilyar ang tunog. Maging si Niyo Mo, na nasa loob ng gravity hole na nilikha niya, ay natukoy kung sino ang dumating. Ang Earth Giant sa kabilang panig ay natalo na ang Ancient Giant Wolf. Pareho ang sinapit nito sa dalawang pinuno nila, durog ang ulo sa lupa, basang-basa ng dugo sa ilalim ng baba, hindi alam kung buhay pa o patay na. Nagbalik si Qinggang sa dati niyang anyo, mausisang tumingin sa pulang-pulang kalangitan sa itaas. Mukha siyang mas maayos pa kaysa sa ayos. Marahil siya ang kalahok na may pinakakaunting galos dahil sa kanyang kahusayan sa paggamit ng lupa. Sa kalangitan sa pagtatapos ng araw, isang ibon na may madilim na balahibo ang nagbukas ng mga pakpak at mabilis na lumipad sa ibabaw mismo ng ulo ni Qinggang. Maganda at kapansin-pansin ang balahibo nito, ngunit ang bibig nitong nakabuka ay parang isang madilim na demonyo. Ang bibig na iyon na dalubhasa sa pagbuga ng spirit power sa isang tingin, makikilala mo agad. Mukhang magbubuga na naman ito ng plema. Sumigaw ng malakas si Niyo Mo para bigyan ng babala ang mga kapatid, iyon ang North Nether Giant Bird. 3 taon na ang nakalipas, ang isang ito ay nagtanim ng galit at nabuhay ng matagal. Sakto sa panahong nagtipon ang mga mataas na antas na kapatid ng Mist Mountain, sumugod ito at nagbuga ng isang malaking haligi ng spirit power, nais silang patayin lahat. Ang sitwasyong ito ay nangyari ng napakabilis. Ang haligi ng spirit power ng dambuhalang ibon ay bumagsak sa lupa, walang pakialam kung kalaban o kakampi. Mula sa mga daga hanggang sa mga lobo, lahat ay sinunog hanggang mamatay. At itong bastos na tuka na ito ay iwinasiwas pa ang haligi ng spirit power sa buong larangan ng digmaan, gumuhit ng kung ano-anong hugis sa lupa, mula zigzag hanggang arko. Ang buong kapatagan ay inararo niya hanggang maging isang bakanting lote. Ang bilang ng mga namatay ay lalo pang tumataas. Hindi mapigilan ni Jiyo Xian na mapamura, nakakainis. Gusto kitang patayin. Ngunit mas mabilis pa sa bibig ang kamay, kinuha niya ang telepono at binuksan agad ang video mode para mapanood ni Xiao Ai mamaya. Ang panda na ito ay malapit ng maging technology war god. Video call at mga tip-tip, siya ang pinakamagaling sa Mist Mountain, walang tatalo. Maliban kay Jiyo Wei na may kakayahang lumipad, ngunit sa kasalukuyan ay nanghihina na, walang halimaw na kayang umabot sa malayo para patahimikin ang walang modong ibon na ito. Bigla, isang liwanag ang sumulpot mula sa kung saan. Ang bilis ng pagdaan nito ay nakapangingilabot kaya't agad na itinigil ng ibon ang pagbuga ng spirit power. Pagtingin pa lang, nakita na nito ang isang slashing strike na patungo sa kanya. Ang mukha ni Tian Guang ay bahagyang nakikita sa likod ng atake. Isang mapagmahal na haplos lang ng sipit ay pumutol na sa leeg ng ilusyong ibon marahil typo, dapat ay. Ang hiwa ng maliit na langgam ay mahaba na, malalim pa. Ang dugo mula roon ay bumuhos ng walang tigil. Ang mga binti ng ibong ito ay nangisay ng ilang beses sa sakit sa himpapawid. Wala man lang itong nagawang paglaban. Tinitigan ni Tian Guang ang naghihingalong ibon sa tabi niya, hindi inaalis ang tingin kahit isang segundo. Ngunit marahil hindi na kailangang tapusin pa. Wala pang nilalang na nakaligtas matapos matamaan ang kanyang hiwa.